no? Naghalal tayo ng mga katulad nito mga Tulfo. Alam nyo mga kapatid, pasensya na po sa mga, alam ko maraming may idol kay Rapi Tulfo at saka kay Erwin Tulfo. Panahon na po para hindi, tigilan na natin ang kaboboto sa mga Tulfo. Ganyan na kabastos. Kahapon sinabihan estupido, ngayon tanga-tangahan naman. Nasaktan, I take offense. Ano yung sabi? Ito po ang para sa mga hindi po nanood. Kasi alam nyo, marami nang hindi nanonood sa impeachment dahil nababastosan at naiinip lang kayo. Ito po yung mga tanungan nila. Bibilisan ko lang po, hindi po to 10 minuto mga 2 minutes lang to. Ito po yung question and answer ni Rafi Tulfo na nauwi po sa tanga-tangahan. Ito, sabi ni Tulfo, kung nag-research ba si ayan, teka muna, anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi malay mo, baka hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs or whatever, or baka may nagbulsa ng pera. Yan kasi ang kailangan ng COA, resibo. Resibo lang ang kinakailangan ng COA. Bakit ang dami mong sinabi? Baka binulsa, baka... Meron na po ba kayong naalala na nagsabi na testigo na binulsa po ni BP Sara? Bakit ikaw nagpaparatang, Rapi Tulfo? Judge ka eh. Ang sagot naman ni Artonio. Ano po ang sagot ni wala akong ads, no? Thank you po sa nagpaalala po ng ads. Teka lang 1 minute lang. Okay. Ano po sagot? Ito, sagot. At that time po, sir, when I consulted the security officer, sila Chika, I was not able to ask anymore. Bakit? Kasi yun lang po ang kailangan eh. Ito naman si Tulfo. Why not? It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. So, pumirma ka na nakapikit? Alam niyo po, di ba siya yung gumawa ng AOM, tinatanong niya, ano po masabi niyo rito, paano niyo po to? Yung mga galing po kay La Chica yan. Ang gusto ni Tulfo, maisip ni Ortonio yung mga itatanong niya ni Tulfo. Bakit hindi mo tinanong tong mga gusto kong itanong? Ikaw may gustong magtanong yan Ginawa lang ni Ortonio yung nararapat. Ito yung hinihiling ng COA Yan lang yung ginawa niya. Yan yung tinanong niya kay La Chica. Ang tanong ni Tulfo, sabi niya, bakit hindi mo tinanong? Nasaan yung reseta? Ano yung medisinang binili? Dyan po tayo. Lahat sila dyan di ba? Bakit kinakailangan bumili ng medisina? Lahat po sila, si Kiko, dyan din nakano, kahit sino pa. Halos lahat sila dyan. Uto-uto nga Ang tanong po, sinabi ba ng COA na bawal bumili ng medisina bilang reward? Hindi. Ano pala yung hinihingi ng COA? Ang hinihingi ng COA, OR. Ang sabi naman ng OVP, hindi kami mag-OR kasi confidential nga. Kaya wala kaming ibibigay na OR. Doon po ang pagtatalo, hindi po kailangan ba ng medisina? Sino po may sabi? Ako rin, akala ko nung una, pera lang po ang reward. COA na po nagsabi. Huwag po kayong palilin lang. Pwede bang magbigay ng reward na gamot? Pwede. Ano yung inaangal ng mga senador? Hindi ko alam. Marunong pa kayo sa batas Kung pwede po yan, di ba, dyan umiikot? Bakit medisina? Sakitin ba yan? Alam niyo po, kung ano man yung gusto nyong iangal, kung inaalaw yan ng batas, hindi po kayo marunong pa sa batas.
tignan mo ang tanong niya, hindi niya tinatanong, tinanong mo ba sila chika sa mga gusto kong itanong mo? Hindi ko po tinanong yan. Bakit hindi mo tinanong tapos pumirma ka? Ano ka, bulag na pumipirma ng bulag? Ito po sagot. Ayan pa sabi, it defies logic, hindi ka panipaniwala na pinagsasabi mo. Sayang pagkatalino mo rito, parang sorry sir, nagtatanga-tangahan ka. At sabi naman ni Ortonio, I personally took offense of that comment. I actually did my duty. Ang alam po ni Ortonio, ginawa niya po yung kanyang duty. Para sabihan po siya ng tatanga-tanga. Ito po yung buo Sabi, teka muna, anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Ito ang gusto mismong itanong ni Raffy Tulfo. Kasi itatanong niya. Pwede naman talagang hindi itanong to kung hindi naman to hinihingi. Tignan niyo po yung gustong ipatanong ni Raffy Tulfo Teka muna, anong klaseng mga medisina ang binili? Yan po ba'y tinanong ng COA? Kung hindi po tinanong ng COA, anong klaseng medisina ang binili? Itatanong kaya yan ni Ortonio? Hindi. Ang tinanong lang ni Ortonio, yung hinihingi ng COA. Nasaan yung reseta? Pati pala reseta, gustong itanong ni Tulfo. Tandaan po ninyo, confidential fund po. Sabi ni Tulfo, tinanong mo ba itong mga to? Anong klaseng medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi malay mo, baka hindi binili ng medisina. O tamang hinala ka pala Ikaw lang ang tamang hinala. Gusto mo itanong ni ano? Hindi po ba nakaka-offend yun kung magkakasama kayo sa opisina? Tatanungin niya si La Chica, ito po ba talagang binili nyo? O baka binulsan nyo lang ni BP Sara? At dahil hindi niya na itanong yung mga sinasabi ni Tulfo, kaya sabi niya, at that time po sir, when I consulted the security officer, I was not able to ask anymore. Hindi niya na po tinanong yun kasi hindi naman niya niningi ng COA. Kaya sabi ng Tulfo, why not? It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. So pumirma ka na nakapikit? Ito po sagot, no sir, hindi naman po nakapikit because nagtanong naman po ako sa security officer namin on how it was released or implemented on the ground. I'm not sure sir if I'm the one who's responsible to know sir. Yan ang sabi mo, it defies logic talaga. Really sir, you're not really making sense at all. Ano really, sinasagot ka ng matino Tinanong mo ba si La Chica kung nasa ng resibo? Hindi ko po na itanong. Yung ano yung medisina binili, tinanong mo ba? Hindi ko po tinanong. It defies logic. Bakit hindi mo tinanong kung anong medisina? Milyon ang halaga ng medisina. Gusto mo isa-isahin nila chika sa kanya? Ang tanong lang dito, illegal ba na gawing reward ang medisina? Nasagot na yan ng COA. Hindi. Kaya nga nagtaka ko pwede pala yun. Pwede palang medisina ang reward. Kung yun ang hiningi, medisina Iniisip nyo po ba kung bakit po hindi po pwede? Bigyan ko po kayo ng senaryo na nangangailangan ng medisina. Hindi kasi maisip nila Raffy Tulfo Bakit kailangan ng medisina? Ang alam nila sa medisina, lalaklakin ngayong araw. Yung binili mo, palagay mo ng 1 million na kortal, lalaklakin mo yan kasi binili mo yan halimbawa ang sitwasyon ganito. Pakinggan nyo lang po ako. Magbibigay ako ng sitwasyon na hindi ko naman alam dahil hindi ko po ito naranasan. Hindi po ako naging confidential agent. Nagtataka nga ako sa medisina pero nung pinaliwanag ng COA na pwede ang medisina, hindi na ako nagtaka kasi legal Ngayon, iniisip ko na lang, sino ang magre-request ng medisina halimbawa? Halimbawa, ang confidential agent mo, barangay dun sa tuktok ng bundok.
Kaya hindi po pwede na ilagay yung tunay niyang pangalan. Naintindihan nyo? Yung barangay ba, doon sa tuktok ng bundok, hindi yan nangangailangan ng medisina? Pag ibig bang sabihin, pag yung nakikipagtulungan sa'yo, yung barangay, pag binigyan mo ng medisina, lalaklakin nila ng one-time-man. Alam niyo mga barangay, may mga center eh. Kung walang gamot yung center, yun ang ni-request ng barangay. Possible ba na may mag-request ng medisina ang reward? Ang iniisip kasi nila na reward, yung mga cowboy yan na papatay ako ng tao dahil sa reward. Hindi po ganun yan. Di ba? O palagay mo na, barangay captain ka. Gusto mo matulungan yung barangay mo, wala kayong gamot. Tignan niyo po kung logical tong yung siyempre hulaan lang natin. Pero posible. Ako nakikipagtulungan sa inyo, BP. Gusto ko para malayo tong mga kabarangay ko dyan sa mga impluwensya ng mga rebelde. Bigyan naman natin sila ng gamot, BP, kasi ang nagbibigay sila sa kanila ng gamot, yung mga rebelde. Kaya pwede po yun. Ang iniisip kasi ng mga to, reward lagi, yung mga ibubulsa ng tao. Paano kung ang hiniling na reward ng mga barangay medisina? Chinambahan ko lang to kasi hindi ko naman naiisip yan nun eh. Akala ko nga illegal yan eh. Dapat pera, di ba? Tayo mga mukhang pera. Reward siyempre sa atin, pera. Hindi naman po ganun ang sitwasyon eh. Kaya nga sila chika ang makakapagpaliwanag niyan. Ang point ko lang po, mga kapatid, hindi po imposible yun. Ginagawa lang nilang imposible sa utak nila. Hindi lang po hindi lang po yung magkapatid na Tulfo eh. Pati po yung sinampol lang po natin kasi worse yung magkapatid na Tulfo eh. Lalo na to si Rap. Sinampol lang po natin paano po mag-isip tong mga magkakakampi na to. Ang isip nila may illegal na ginawa si BP Sara kahit walang testigo, kahit walang ebidensya. Inuunahan pa nila yung prosecution. Hindi po. At eto pa. Di ba nakikita nyo po? Maraming pirma. Sabi, di ba? Sa kanila po nagsabi. Si Lacson naman nagsabi. Si Lacson ba? O si Tulfo pa rin? Di mo ba nakita raw na pare-pareho lang ang pirma? Pare-pareho ang pirma. Imagine niyo, pinagbibintangan nyo si BP Sara na ang ninakaw niya yung libo-libong pirma, kinakailangan pa. Samantalang, ang simple lang ng pagnanakaw ngayong panahon na to. Ano yung sinasabing, pag ikaw nakipagsabwatan ka sa mga magnanakaw, dideliveran ka ng maleta. Sa tingin ninyo, hindi alam ni BP Sara yung ganyang kalakaran? Siya nga nag-expose niyan kay Martin tsaka kay Saldico eh. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit pagtsatsagaan niya yung libo-libong kinakailangan mong pirmahan? Libo-libo ang pipirmahan para lang makakuha ng, magkano kay Mary Grace Piato? 70,000. 70,000. Ano ko dyan ha? Sa 70,000, 30 ako dyan. Hati-hati na kayo sa ba? Ito, 100,000. 40 ako dyan. Sa tingin nyo, pagtsatsagaan po ng Vice President yan, sa taas ng tungkulin niya, isip din. Yung engineer po ng isang probinsya, district lang sa Bulacan, nagsusoli ng 100 million. Soli lang yun ha. Ibig sabihin na ninakaw niyan, mahigit 100 million. Very willing na magsoli
para lang ma-qualify na maging state witness. Nagsoli ng 100 million. Engineer ng isang district. Ito vice president ng buong Pilipinas, magnanakaw, 70,000, 100,000. Tiyan ang pagnanakaw. Isip-isip din kayo. Pinakamalaking magnanakaw. Puta, tsinatiyani. Yung mga hindi na kinakailangan magnakaw, sabihin lang, magkano Korean? Oh. Naging Koreano na eh. Di ba? Magkano Korean? Oh. Isang maleta ko dyan, ha? Hindi ba pwedeng sabihin ni BP Sara yan? Yan yung it defies logic na pinagbibintangan ninyo si BP Sara na magnanakaw sa panahon natin ngayon, na ang definisyon ng pagnanakaw ngayon ay pwede kang magkaroon ng Forbes Park Mansion, pwede kang magkaroon ng collection ng luxury cars, pwede kang nakursunodahan mo lang yung payong ng isang Rolls Royce, bibili ka na ng 3 kasi kursunada mo yung mga payong. It defies logic. Gamitin ko na yung sinasabi nito, yung pagmamarunong ni Tulfo. Yun ang it defies logic. Yung magtsatsaga ka na pirma-pirma. Uy, bilisan mo naman yung pagpirma. Alam niyo po ba kung gaano katagal po ang pumirma? Ako po pumipirma eh. Alam niyo na naman yung trabaho ko dati, di ba? Lahat ng card ng bata. Maliliit lang school ko eh. 1,000 schools, 1,000 students, pipirmahan ko. Tinatamad pa ako. Alam niyo kung anong pinagawa ko? Aralin mo tong pirma ko. May isa akong teacher na pinaaral ko yung pirma ko. O, sige, pirma ng pirma. Dito nyo na kay Sir Jeff. Kay Sir Jeff nyo na. Kay Sir Jeff nyo na siya na pipirma. Pwede ba yon na may pumirma ka? May pumirma para sa'yo? Pwede po. Basta inaalaw mo. Tsaka tiwala ka ron sa pumipirma. Kasi hindi pangangatawanan mo naman yan eh. Pirma ko yan. Sino po aangal? Sinabi mo, pirma mo. 1,000 lang yun ha. Eto, libo-libo daw yung pinipirmahan. 70,000. Kung magnanakaw si BP Sara, ang tagal mo naman pumirma dyan. Paano tayo makakanakaw ng 70,000 yan? Putang ina, katarantaduhan, di ba? It defies logic. Vice President, doon ka magnanakaw sa tiyan. Parang yung sinabing napakatanga naman ni BP Sarang magnakaw. Puntian lang. Samantalang pwede naman siyang sumausaw doon. Kakausapin niya lang si DPWH, si Bunuan. Bunuan. Mga senador nga meron eh. Magkano rin sa senador? 1 billion? 1 billion? Si BP Sara, magkano budget? Kalahating milyon lang. Lahat na yun, ha? Lahat na ng confidential fund yun. Ha? Kaya nga, kung merong defying logic, it defies logic na magnanakaw si BP Sara. Bakit siya magnanakaw ng 70,000 kay Mary Grace Piatos? Magkano sa akin dyan kay Belat? 20 mil sa'yo dito, BP. 20 mil ba? Sige, bilis-bilisan mo at kailangan ko ng pera. Ang magnanakaw po, hindi po ganyan ang ugali. Ang magnanakaw po, kung saan mas malaki yung mananakaw, dun siya.